Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ang bilis ng araw, Miyerkules na tayo ngayon, 26 ng Marso 2025. 34 kahapon, di ba? 35,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Kaya nga, validate nga muna natin. Oo, kasi Wednesday na ngayon eh. Sa ulo ng ating mga balita, House Prosecutor sa Senado pasagutin si VP Inday Sara sa articles of impeachment. Malacanang inamin na apektado na ang Pangulong BBM ng fake news sa social media. Department of Agriculture nagpasaklolo na sa NBI para maimbestigahan ang report na may ilang magsasakang nagpapakamatay dahil sa mababang presyo ng palay. Marikina Mayor Marcy Chodoro at iba pang mga opisyal sinuspende ng ombudsman. Tanggapan naman ni VP Sara binulabog ng bomb threat. Incumbent Mayor ng Concepcion Tarlac kinasuhan ng Grab sa ombudsman. Dagupan City sa Pangasinan, posibleng muling makaranas ng 47 degrees Celsius heat index ngayong araw. Panahon ng tag-init maaaring magsimula na bago matapos ang buwan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng muling makaranas ng 47 degrees Celsius na dangerous heat index sa Dagupan City sa Pangasinan ngayong araw. Masantos siya kabasan ni Chikayamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Ingat po kayo. Itinuturing ng Pag-asa sa danger level na ang heat index kapag ito'y nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius. Sinabi ni Veronica Torres ng Pag-asa, posibleng ideklara na rin ang pagsisimula ng dry season o mainit na panahon bago matapos ang buwan habang patuloy na mahihina ang northeast monsoon o amihan. Ayon kay Torres, magsisimula ang mainit na panahon sa susunod na buwan o susunod na 2 araw bago ang Abril. Sa ngayon, sinabi ni Torres, hindi na ramdam ang amihan sa bansa, kaya tasahan ang mas mainit na panahon sa Metro Manila, lalong-lalo na sa dakong hapon. Ganman sinabi ni Torres, hindi magiging kasing init ng 2024 ang dry season ngayong taon. Kinumpirma naman sa DZRH at radyo natin ang Office of the Vice President na nakatanggap ito ng bomb threat kahapon, pasadong 1:00 ng hapon. Sa panayam ng programang Balansyado, sinabi ni Amard Ehe, Chief ng Disaster Operations Center ng OVP, 2 beses silang nakatanggap ng text message na may banta ng pagsabog mula sa hindi kilalang numero. Bandang alauna pasado ho yata yun, around 1 p.m. po, ay isa sa aming staff ay nakatanggap po ng text message. Actually, 2 beses. Inulit yun, yung message. Siniguradong natanggap at nabasa dahil nag-missed call pa eh. Call pa. Ay, wow. So, parang ang sinasabi po niya ay doon sa text message ay may magaganap na pagsabog dyan mamaya. Ayon kay Ehe, matapos ang isinagawang inspeksyon ng Mandaluyong City Police, walang natagpo ang bomba sa gusali kaya't agad na nakabalik sa trabaho ang mga empleyado ng Office of the Vice President. Yung pong ating security team ay nakipag-coordinate naman po sa Mandaluyong City Police na agad-agad nagpadala po ng kanilang team para isweep po yung buong tanggapan po ng Office of the Vice President. Matapos naman po yung pagsusweep at na sigurado po na negative naman. And it appeared na talagang threat lang siya. So agad-agad naman din bumalik sa kanilang mga lugar at sa kanilang mga opisina ang ating po mga empleyado. Palalawigin na rin ang operasyon ng LRT-1 tuwing weekdays, epektibo ngayong araw.
Sa anunsyo ng Light Rail Manila Corporation, 30 minuto ang dinagdag na oras sa operasyon ng tren. Bukod dito, ang huling tren na papaalis ng Dr. Santos Station ay nakatakda na ng 10:30 ng gabi mula sa dating alas 10 ng gabi na schedule. Habang ang huling service train naman naaalis ng Fernando Po Junior Station 10:45 ng gabi mula sa dating 5:15 na schedule. Ayon sa pamunuan ng LRMC, ang kanilang hakbang ay bilang suporta na rin sa panawagan ng Department of Transportation na palawigin nga ang oras ng biyahe sa gabi para sa mga manggagawa na umuuwi na ng gabi o kaya'y pumapasok pa lamang sa trabaho. O good news sa mga motoristang magdaraan po ng NLEX. Bubuksan na po mamayang alauna ng madaling araw ang 4 na lane ng Marilao northbound. Mas maaga ito kumpara sa original na schedule ng pagbubukas ng mga linya sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ito'y matapos ang nangyaring pagkasira ng Marilao Bridge nang bumangga ang isang trailer truck. Dahil dito inaasahang mas magiging mabilis na ang daloy ng trapiko sa Marilao northbound at magiging normal na ang biyahe sa mga susunod na araw. Gayunpaman, mananatiling nakalagay pa rin sa tulay ang bakal na posteng nakasuporta rito para sa concrete curing. Pinatawa ng 6 na buwan na suspensyon ng Office of the Ombudsman si Marikina Mayor Marcy Teodoro at 18 opisyal ng lungsod. Nagugat ang suspension order sa di umano'y maling alokasyon ng 130 million pesos na pondo ng PhilHealth. Batay sa reklamo na inihain ng isang residente, kininlalang si Sopronio Dulay. Noong May 15, 2024, nagpasa si Teodoro at iba pang mga opisyal ng City Ordinance No. 066, Series of 2023 at City Ordinance No. 002, Series of 2024 na naglalaan ng 130 million pesos sa iba't ibang budgetary items ng Marikina. Sa Dulay, nilabag ng mga ordinansa ang probisyon ng Republic Act 1122-3 o Universal Healthcare Act. Inilalaan umano ng mga opisyal ang 130 million sa IT equipment, repair at maintenance ng mga infrastruktura, donasyon at iba pang mga supplies at materials. Sinabi naman ng Ombudsman na nakakita ito ng sapat na batayan para mag-issue ng preventive suspension order laban kay Mayor Teodoro at iba pa. 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Naniniwala naman si Marikina City Mayor Marcy Teodoro na politically motivated ang preventive suspension ay pinataw sa kanya at 17 pang mga opisyal ng syudad. Ayon kay Teodoro, ang hakbang ay bilang bahagi ng mas malawak kanyang intensyon na harangin ang kanyang kandidatura sa darating na halalan sa May 12. Iginit ni Teodoro na biktima siya ng political persecution at ang pagsasampa sa kanya ng mga gawa-gawang kaso mula pa noong nakaraang taon ay malinaw na bahagi ng isang pattern ng political harassment. Questionable niya ang timing ng preventive suspension kung kailan magsisimula ng pangangampanya sa lokal na pamahalaan ngayong Sabado. Ganman, nilinaw Teodoro na nananatili siyang kandidato sa midterm elections at hindi niya siya natatakot o nagpapatinag sa anumang banta o paninira sa kanya ng mga kalaban sa politika. Kinasuhan din ng graft at corruption sa Ombudsman si Concepcion Tarlac Mayor Noel Villanueva kasama ang 3 pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Kapanayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Concepcion na Councilor Attorney Nicole Jane Santos, nagugat ang kaso dahil sa umano'y irregularidad sa pagpapatayo ng bagong munisipyo. Then yung kaso po na pinail nila is kasama po yung regarding po dun sa bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang pinail po nila is graft and corrupt practices po under RA 3019. Paliwanag ni Santos, sinimula ng bidding para sa kagamitan noong pang Marso 2 at dapat matatapos ito ng Marso 24. Pero na-discover nila na naipakabit na ang mga aircon, lamesa at cabinet bago pa ng bagong gusali kahit hindi pa natatapos ang bidding process. And ang mga kinasuhan po is ang incumbent mayor
Noel L. Villanueva po, ang back chairman Mr. Michael Bondok, ang back PWG Mr. Reggie Bondok, and ang isa pa pong back PWG na si Engineer Brian Julius Laksamana po. Ang pagkakaalam po namin, ito pong mga projects na po na to kagaya po nung landscaping, yung pong sa gate and fencing, yung pong balelugod, and yung pong sa mga various tables and chairs po na ginamit po dun sa bagong munisipyo. Kumbaga, Katunying, nag-start sila nung bidding nung March 2 hanggang March 24, Katunying. Pero ngayon pala, bago pa matapos yung bidding, gawa na po or tapos na po pala itong mga project na to. Galing ha. Hindi pa tapos ang bidding, naikabit na. Inatasan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang isa sa mga licensee nito na i-pull out ang advertising sponsorship sa isang online TV program na nagtatampok ng mga babaeng walang bra upang matiyak ang integridad ng local gaming industry. Ayon kay Attorney Jeremy Loglog, PAGCOR Assistant Vice President for Electronic Gaming and Licensing Department, agad nilang tinawagan ang concerned licensee. Matapos na ipaalam sa PAGCOR ang isang online podcast tungkol sa sponsorship sa kontrobersyal na TV show na pinangungunahan naman ng isang aktor. Sinabi ni Loglog, hindi nila kukonsintihin ang katulad na advertisement ng sinuman sa kanilang mga licensee na ang show ay nakatuon sa sex. Nilinaw din ng opisyal na hindi pagmamay-ari ng licensee ang nasabing sex-oriented show at nagtatampok ng halos hubad ng mga babae tulad ng ipinapakita sa online podcast. At ang nasabing licensee ay isang Pilipino, hindi isang dayuhan tulad ng napabalita. 16 na minuto na, 4:16 ang oras sa buong kapuluan. Iniling naman ang Department of Agriculture sa National Bureau of Investigation. Imbestigahan ang may ikot sa social media na 3 magsasaka mula sa Nueva Ecija ang sinasabing nagpakamatay dahil sa mababang presyo ng pagbili ng palay. Nag-aalala si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa paggamit ng ilang grupo ng ganitong nakakalungkot na insidente. Binigyan din ito na taliwas ito sa opisyal na pahayag ng mga otoridad at sa mismong report ng DA na gumawa ng sariling pagsisiyasat, kabilang na ang pahayag ng pamilya ng sinasabing namatayan. Sa sulat na ipinadala sa NBI nitong Lunes, siniling ni Secretary Laurel masusi ang gumawa ng masusing investigasyon at umaasa siyang makapagbibigay ng linaw at katotohanan sa nabanggit na alegasyon. Binigyan din ito na nangangailangan ng pakikiramay at hinihimok din ng publiko na igalang ang mga nagdadalamhating pamilya. Bigyan sila ng pagkakataon na makapagluksa ng mapayapa at handa naman ang DA na magbigay ng kinakailangang tulong. Ayon kay Laurel, ang mga hamon na kinakaharap ng National Food Authority na bumili ng sariwa at bagong aning palay sa presyong 18 pesos per kilo at 24 pesos per kilo na tuyong butil ay napapanahon. Ganyan pa man, hindi dahil anya sa limitadong budget, hindi makabili ang NFA ng malakihang volume sa mga magsasaka. Bukod dito, tinanggal ang regulatory power ng ahensya na naging balakid sa kakayahan upang mapangasiwaan ang epektibong inventaryo ng bigas sa pamamagitan ng regular na pagbebenta sa publiko. Ito na nga muna tayo. Umaasa naman ang National Food Authority na pahihintulutan silang maglabas ng palay sa merkado upang makatulong nga sa mga magsasaka. Panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni NFA Administrator Larry Lacson na kung papayagan ito ay maaaring madoble ang kanilang kasalukuyang procurement rate na 4% hanggang 4.5% ng kabuang produksyon ng palay. Ito, pilit ko pong inuulit-ulit na sana mabigyan kami ng mandato Yes. na paglabas sa merkado. Kasi po ito, Yes. 4.5% na to, initial po yan. Yan po yung bibili namin. Pero pag yan po 4.5 ay nailabas namin ng maayos, na pwede pong madoble yung 4.5, pwede pong maging 9 yan, maging 10. Depende na po sa ikot. Iginit pa ni Lacson, pinakamainam na hakbang upang matulungan ang mga magsasakang apektado ng mababang presyo ng palay ay ang pagtataas ng kanilang buying price.
yung presyo ng palay ngayon ng mga trader, mababa. No? We recognize, that's why ang concrete step ng Department of Agriculture, and kami in particular, ayun pong itaas namin yung presyo ng bili namin. Hindi po namin binababa, para kaming sampayan. Para at least nakapako doon yung presyo ng trader, medyo paangat. Hinihila namin paangat, no? Iniyok naman ng Malacanang, patuloy na tatanggapin ng National Food Authority ang binibentang palay ng mga magsasaka ngayong anihan. Ayon sa Palace Press Officer na siya si Undersecretary Claire Castro, nakausap niya si NFA Administrator Larry Lacson, nagpaliwanag na hindi puno ang mga bodega ng ahensya at kaya pang tumanggap ng dagdag na supply. Ipinaliwanag ni Lacson na bagamat marami ang ani ngayong peak season, may sistema ng NFA sa pagbili ng mga palay kabilang ang listahan ng mga naunang nag-alok na magbenta. Gayunman tiniyak ni Castro, walang magsasakang maiiwanan at patuloy na tatanggapin ang kanilang mga ani. Lahat po na magbebenta na farmer, kung sila po ay may pagkakataon na hintayin ang kanilang turn, bibilin po ito ng NFA. Hindi po natin tatanggihan ang lahat ng bebenta ng farmers. At Iyan po ang paliwanag ni Attorney Claire Castro. Bagamat hindi niya naiintindihan, limitado po ang pondo ng NFA. Magandang umaga, Pilipinas! Huwag tayong magbigay ng false hope, Attorney Claire. Alam naman natin limitado yung pondo. May hangganan talagang pwede nilang bilhin. Ay, sus may Ginoon. Dapat talaga ang mga LGU ang tumutok dito. Ano, ha? Dapat yung mga lokal na pamahalaan na ang bumili nung mga palay na hindi kayang bilhin ng NFA. Suportahan natin ang mga magsasaka, ha? Katulad na lamang po dito sa lalawigan ng Quezon, sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Pinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce po ang mga magsasaka ng dekalidad na cacao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay available sa 0919-095-5935. Yan po brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na available. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niya ay galing din po sa ani ng ating pong mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Uy, si Rian Ramos daw ready nang magpakasal. Anino? Yan ang alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Rian Ramos at maring inamin sa atin ni Rian na anytime daw na ayayain siya ni Congressman Sam Bersosa ng pakasal ay hindi ito magdadalawang isip. Ganun niya kamahal ang tumatakbong mayor ng Maynila na si Congressman Sam Bersosa. Matagal na raw ang kanilang relasyon at marami na siyang napatunayan na talaga namang karapat dapat maging jowa o boyfriend si Sam Bersosa. Malaki rin ang pananalig nitong si Rian na sa darating na eleksyon ay mananalo ang kanyang boyfriend sa pagka-mayor sa Manila. Yan ang ating DZRH Showbizates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Magandang umaga, Pilipinas! Sabagay, close fight ang laban dyan sa pagitan ni Sam Bersosa at saka ni Mayor Hani Lacuna. Oo, naglalaban sila para sa second place. Kasi number 1 sa survey si Mayor Isko eh. Layo. Inaghatian yata nila yung 10%. Ay, magandang umaga ho sa mga taga Maynila. 23 makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga mamis. Laundry day today, ha? Gunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Update muna tayo sa The Hague, Netherlands. Nag-volunteer ang isang Pinay nurse sa The Hague, Netherlands na maging personal na nurse ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng detention facility ng International Criminal Court.
Sa isang video sa social media, makikita ang mga Pilipino kasama si Vice President Inday Sara sa labas ng detention facility kung saan merong isang Pinay ang nagsalita at ipinabatid sa Vice Presidente ang kanyang intensyong makatulong sa dating Pangulo. Sa video maririnig na sinasabi ng nasabing Pinay ang kanyang kwalifikasyon at kakayahan para maalagaan si Tatay Digong, gaya ng kanyang kakayahan na makapagsalita ng Dutch, English, Tagalog at Bisaya. Tugon naman ni VP Inday, kailangan muna itong ikonsulta sa kanilang abogado at kung ito ba ay pahihintulutan. Ipinost din ang Pinay ang naturang video sa kanyang personal na Facebook account na April Joy Into. Sa caption, umaasa si April na pahihintulutan ang kanyang nais sa matulungan ng dating Pangulong Duterte. Isa lamang siya sa napakaraming mga Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo na nagtungo sa dahig para ho suportahan ang dating Pangulo. Ayan. Namang problema nga daw ang dahig tumaas ang kanilang tourist arrivals. Fully occupied ngayon yung mga hotel. Kaya malamang bakit hindi daw sila pumayag na umuwi si Mayor Digong. naging tourist attraction ngayon yung tanggapan po ng ICC, ha? Ang ibinibida pang higit ni April Joy Into, marunong akong magluto ng paksiw. Maayos, ha? Iba talagang mga Pinoy, ano, ha? Ay, nako, siya, sige, para ho doon sa mga gustong magpunta ho ng dahig. Sali ho kayo sa Mahiwagang Tunog dahil 34,000 na ang premyo ng Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. O yan, ha? 34 million. pwede nang pamasahe yan, pupuntang dahig, ha? Kung wala kayong wala kayong Sengen visa, problema nyo yun, ha? Ayan, ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Sabi nga ni Tunog Master Mabel Aribe, baka daw ho kasi doble-doble inyong sagot. Kaya ayun, hindi ho binabasa ng ating pong sistema. Para pong pagboboto nga kayo ng party list, sabi ko ho sa inyo, sa dami, 155 mahigit yung mga party list na lumalaban ngayong midterm elections, di ba? Puntahan niyo yung likod na page, yun ang unahin yung i-shade. Ayun, ha? Pagka nag-shade kayo, hanapin nyo, number 72 halimbawa. Number 72, Comadrona Party List, ha? Pag sinade nyo na yun, wag na kayong mag-shade ng iba dahil malamang hindi po bilangin ang inyong balota ng vote counting machine. Maganda umaga, Pilipinas! Planong mag-hire ng petisyon sa International Criminal Court nina dating Senador Kringgo Honasan at Davao City Mayor Sebastian Bastet Duterte upang maibalik sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ipinalabas na pahayag ni Honasan, ihahain ang nasabing petisyon sa pamamagitan ng People's Initiative Signature Campaign alinsunod sa patakaran ng ICC kung saan maaaring makalihok ang publiko. Ayon kay Honasan, nais nilang makakalap ng maraming mga pirma at hihikayatin din ang iba pang mga grupo para maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Kung maalala, si Honasan ay nagsilbing kalihim ng Department of Information and Communication Technology sa ilalim ng Duterte Administration. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa The Hague. Kumusta na ho kayo? Inamin naman ng Malacanang na bahagyan ng naapektuhan ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga fake news sa social media. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga pagkakataon na niyang nagbabasa ng social media ang Pangulo at maling impormasyon ang kanyang nakikita. Ito ang niyang dahilan kung bakit inatasan ng Pangulong BBM ang Presidential Communication Office na labanan ang mga maling impormasyon hindi lamang para sa kanya kundi pati na sa bansa. Kamakailan lumagda rin sa isang kasunduan ng PCO at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na magpapalakas sa kampanya kontra disinformation at online scam. Ilang miyembro na rin ng mainstream media ang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation sa pag-uudyok sa publiko para sa sedition o pag-aalsa. Itong kinumpirma ni NBA Director Jaime Santiago kasabay ng pagsisiyasat sa mga vlogger na nagpapakalat ng mga fake news at disinformation. Ayon kay Santiago, merong ilang lehitimong journalist ang lumalampas na sa limitasyon at tila nanghihikayat na sa publiko na mag-alsa.
Halimbawa ni Santiago ay ang pagbumura at iba pang salitang labag sa batas na pang-abuso ng freedom of speech at expression. Ala, yung palang pagmumura, sedisyon na pala yun. Ngayon ko lang nalaman. Ala, yung palang pagmumura. Ha? Oy, mag-iingat kayo ha. Baka kayo baka sinasabi niyo, alam mo ninyo, kaya nga nakakatuwa yung hearing ho ng nakakatuwa yung hearing sa Kongreso. Ang tanong ho ni Attorney Trixie Cruz Angeles, how will you define fake news? Ano bang definition ho ninyo ng fake news? And what is fake news? Wala namang legal definition. Kaya pati si Congressman Romy Acop, napa-oo. Sabi niya, oo nga naman. Ano nga naman ang ibig sabihin ng fake news? Yung bang sarcasm, fake news ba yun? O yung bang joke, fake news ba yun? Di ba? So hanggat walang tamang definition ng fake news, paano mo may tuturing ang isang bagay na fake news? O pagka ikaw ba, politiko at nabanatan ka, fake news ba yun? Pag sinabi mong, kasi naman nangungulimbat kayo, kasi naman ginagamit nyo yung akap sa pangangampanya. Sedition ba yun? Fake news ba yun? Nangyayari yan sa ground Pag sinabi ba natin, bakit naman iniimbestigahan nyo yung sinasabing mga piatos-piatos? Samantalang ang mga LGU, kumukuha nga ng mga pag-aalan sa mga simenteryo para sa kanilang liquidation Bakit ho sa sementeryo? Kasi hindi na uso ang libro ng telepono ngayon. Ang telephone directory. Dati sa telephone directory lang ho sila kumukuha Wag na. Naman oo. Tapos ito po nakakatuwa. Di ba? Lumabas tuloy doon ho sa hearing yung issue issue ng pagkakakulong kay Galileo. Di ba? Fake news ba yun? Ito ho. Si Galileo ho ay talagang nakulong. Matagal hong nakulong si Galileo. Ayan haba at na-recognize lamang na nagkamali pala yung mga nagpakulong sa kanya, na house arrest siya 359 years bago ng simbahang Katolika, na tama pala yung mga sinasabi ni Galileo tungkol sa heliocentrism. October 31, 1992, nag-apologize ang simbahang Katolika, si Pope John Paul II, noong October 31, 1992, dahil po sa Galileo case. So, hindi ho fake news. Pero meron ho kagad komisyon. Sabi, hindi si Galileo yun. Si Copernicus yun. Siyempre, dahil may mga ganyang mga impormasyon, nag-research ho tayo. Alam ho ninyo, nung 1610, nakakita nga po si Galileo for the first time in human history ng mga moon na nag-o-orbit sa Jupiter. Doon ho pumasok, nagsimula yung heliocentrism, yung idea ho ng heliocentrism, that the sun is the center of the solar system. Kaya lang, hindi daw ho kagad ito tinanggap. Pero actually, si Nicolas Copernicus pala, pinopose na yan noong pang 1543. Kaya lang, hindi niya si Copernicus, hindi niya ipinablish yung kanyang pag-aaral, unlike Galileo. Si Copernicus, ipinablish niya yan bago siya mamatay. Ayun. Kaya hindi siya naparusahan. So ito ho yung timeline. Para lang magkasundo ho tayo, Pwede ho naman yung i-research to kung nagkakamali din ho ako. Baka sabi niyo, si Angela naman nagbibigay ng fake news yan. Hindi, ito, check ho ninyo. Ito yung timeline. 1543, nauna nga po si Nicolas Copernicus na i-publish yung The Revolutionibus Orbium Coelestium on the Revolution of the Heavenly Spheres. In-outline niya doon yung heliocentric model ng solar system. 1610, gumamit ng kanyang larga vista. May mga powerful telescope na noon si Galileo. Si Galileo Galilei. In-observe niya na yung mga moon ay nag-o-orbit nga sa Jupiter. At nakita niya rin yung phases ng Venus, kung kaya sinuportahan ito yung heliocentric model. Yan yung binabanggit ni Attorney Trixie Angeles. Ayan, 1616. Okay? Idineklara ng Roman Inquisition
na ang heliocentrism ay formally heretical. Ayan, labag daw po sa atas ng simbahang Romano. Kaya noong 1633, si Galileo ay sumalang ho sa paglilitis ng Inquisition para i-defend ang kanyang heliocentrism. Pero binawi niya yung kanyang pahayag. Nasentensyahan siya ng house arrest. O kaya yung house arrest, hindi na uso nga, hindi lang ngayon uso yan. Noong 1633, uso na ho yan. Ayan, from 1609 to 1610, na-publish po yung Siderius Nuncius, o Starry Messenger. Dinidetail yung telescopic observation which further strengthened the case of heliocentrism. Ayan, the rest is history. 17th century, naging tanggap na dahil sa mga bagong pag-aaral, natanggap na po ang heliocentrism. Ayan, okay. Tapos 18th century hanggang sa kasalukuyan, mas tanggap na ho yung ganun pong mga paniniwala. Kaya eventually, humingi ho ng patawag ang simbahang Katolika kay Galileo Galilei dahil siya nga po ay nakulong. O, kita ho ninyo. Kaya sabi po ni Attorney Trixie Cruz Angeles, ang truth is actually time-bound. Time-bound. Para halimbawa, di ba nung nag-aaral tayo, Malu, anong turo sa atin? Ang photosynthesis ay pinoproduce lang ng halaman. Dahil ang photosynthesis ay process na kinakailangan ng halaman para makapag-produce ng pagkain. Nag-i-emit ito ng carbon dioxide, nag-i-emit ng oxygen, nag-a-absorb ng carbon dioxide. Yun ang process. Ngayon hindi ho eh. Meron na pong artificial lip. May artificial lip na na-develop. Ayan yan pong artificial lip na yan, gumagana din po na parang dahon. It's a biological lip, artificial biological lip. Ito po ay kayang i-replicate ang photosynthesis process. Gumagamit po ito ng silk protein at chloroplast. Ina-absorb ito ng tubig at carbon dioxide mula sa hangin para mag-produce ng oxygen. Katulad din po ng isang natural na halaman. Napakahalaga po ng naturang pag-aaral, lalong-lalo na sa space exploration at para i-improve ang air quality sa mga highly urbanized areas. So, hindi na ho totoo na pwedeng hangin lang. Yun, hangin. Dahon lang ang pwedeng mag-produce ng photosynthesis. Yun, Nako, baka yung binabanggit ni Kuya Cesar, di ba ano sinasabi ni Kuya Cesar? Sana umulan ng dollar. Sabi, paano naman uulan ng dollar? Baka bukas makalawa, ma-process sa kalawakan. Di ba? Imbis na yelo, dollar ang babagsak. Pero hindi ho naman siya nakulong. Namatay na lang si Kuya Cesar na hindi ho nagkakaroon ng katuparan yung kanyang pangarap. Maganda umaga, Pilipinas! Ito pa. Pag sinabi ko bang halimbawa ang isang kumakandidato dito sa Pasay na kaunsilor ay Chinese citizen, ayan ang pangalan niya po ay Yun Tik Tan. Yun Tin Tan. Ayan yan ho ang pangalan niya. Ito ho yung yan yung kanyang passport. Tingnan ho ninyo yung ayan yung kanyang certificate of candidacy. Tingnan po ninyo yung birth certificate. Ang nanay niya at tatay niya parehong Chinese national. Kumusta na ba si Alice Guo? Di ba si Alice Guo nga nakapag-file nga din ng candidacy dahil sa paggamit na daw ng mga peking pasaporte. Ito, mantakin nyo, negosyante, successful naman. But all of a sudden, nagbalakang pumasok sa politika. Hindi kaya dahil sa panayang huli ng mga illegal Chinese pogo workers sa Pasay? Maganda umaga, Pilipinas! Bagay dyan nga naman sa Pasay, pagka ikaw isang opisyal, halimbawa, counselor ka, kahit mag-operate ka ng market mo, na walang lisensya, pwede. Tibay Zambales Police nakiisa sa Unity Walk at paglagda ng kasunduan para sa mapayapang halalan. Detalye na balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning.
Ang Zambales Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Benjamin Ariola, Provincial Director, ay nakiisa sa Unity Walk Interfaith Rally Candidates Forum Peace Covenant Signing para sa 2025 National and Local Election NLE. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Commission on Election COMELEC Zambales sa pangunguna ni Attorney Cristina Tigiao Garcia, Provincial Election Supervisor, kung saan ang nasabing aktibidad ay ginanap sa San Sebastian Hall, St. Agustin Cathedral Parish, Iba, Zambales. Layunin nitong pagtibayin ang pagkakaisa at kapayapaan sa nalalapit na halalan sa pamamagitan ng isang kasunduang nilagdaan ng mga kandidato at mga opisyal na gobyerno. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, inaasahang mapapanatili ang kaayusan at integridad ng halalan sa Zambales habang binigyan diin ang kahalagahan ng maayos at mapayapang proseso ng pagboto. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 200 police personnel din ng Police Regional Office 1 dumalo sa BI training ng COMELEC. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masanto siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kamusan Kuyang Angel. 200 PNP personnel ng Police Regional Office 1 ang nakibahagi sa Board of Electoral Inspectors Training na inorganisa ng Commission on Election COMELEC Regional Office 1 na isagawa ang pagsasanay sa Camp Brigadier General Oscar M. Florendo sa Camp Diego Silang sa Carlatan, San Fernando City, La Union. Ayon kay Regional COMELEC Acting Director Atty. Reddy Balarbar, kabilang sa mga nakabahagi ang 25 personnel mula sa La Union Police Provincial Office, 30 mula sa Ilocos Norte PPO, 45 mula sa Ilocos Sur PPO at 100 naman mula sa Pangasinan Police Provincial Office. Layunin ng pagsasanay na mapahusay ang kahandaan at kapabilidad ng law enforcement personnel upang matiyak ang integridad at maayos na operasyon ng paparating na electoral process. Binigyang din dito ang mahalagang papel ng mga pulis sa pagpapanatili ng kaayusan at transparency sa panahon ng halalan. Dagdag pa ni Atty. Balarbar na ang pangako ng Pro-1 ay ipatupad ang demokratikong proseso at pagsiguro sa karapatan ng kada botante, pagtiyak sa mapayapa at maayos na halalan. Ito si Freddy Pajardo, Aristarte, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:41 oras sa buong Kapuluan. Ay mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa prasyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang naliligo nga kayo gamit ang Shield Bath Soap, sagutin po ninyo ang ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ngayon ng 34,000 pesos. Pinag-aaralan naman ni Senator Amy Marcos kung magpapatawag ng ikalawang pagdinig ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng atin ang Pangulong BBM na nahihirapan siyang kumuha ng mga testigo. Kung tuloy ang ikalawang sigwada ng hearing, naisimbitahan ni Senator Amy ang mga international law expert at iba pang bihasa sa international law at konstitusyon. Yan din ang kalihim ng Department of Foreign Affairs na si Secretary Enrique Manalo. Pero kung hindi niya magkakaroon ng panibagong pagdinig, maglalabas na lamang siya ng committee report matapos ang pukpukang paghimay sa resulta ng unang hearing. Aminado naman si Senator Amy na kagaya ng sambayanang Pilipino, marami pa rin siyang tanong na kailangang masagot sa pagtangay kay dating Pangulong Digong Duterte sa The Hague, Netherlands. Siguro bigyan niyo ako ng pagkakataon na himayin ng maigi at maglalabas na rin ako ng report o di kaya tatawag ako ng second hearing. Yes. Tinatanong nila kung may second hearing pa. Ang sinasabi ko, nahihirapan ako kumuha ng testigo. Nakita naman ninyo. Yes. Yung gobyerno, kumpleto, yung iba pang mga andon, puros opisyal.
So, kinakailangan siguro at nananawagan ako na sana may ex-justice na nakakaintindi ng constitutional international law, yung mga practitioners and professor ng international law. Sana tumulong na lang po sila para maintindihan natin kasi yung international law hindi naman pangkaraniwan niya na araw-araw may abogadong na nakikipaglaban diyan. Ayan. Senator Amy, dapat ipatawag mo rin si Attorney Lambino. Dapat din matanong siya saan niya naman napulot yung impormasyon na meron ng TRO nung hinuhuli ang dating Pangulo. Para magkaliwanagan. Wala pang impormasyon ang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro kung nagkausap ng magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at si Senator Amy Marcos. Kasunod dito na pahayag ni Senator Amy na hindi pa sila nagkakausap magkapatid. At kasunod din ang ulat na hindi siya binanggit ng Pangulo sa isang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Attorney Castro, iniimbitahin pa rin naman ng Alyansa ang senadora na dumalo sa kampanya at si Alyansa Campaign Manager na Bota City Representative Toby Chanco ang bahalag sumagot kung kasama pa rin ba si Senator Amy sa senatorial ticket ng administrasyon. Matatandaan pinangunahan ni Senator Amy ang investigasyon ng Senado hinggil sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Digong. Una na rin nilinaw nito na wala siyang balak siraan ng administrasyon ng kanyang kapatid at gusto lamang niyang magtanong. Binigyan din naman ng Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro. Hindi pinipigilan ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng gabinete na dumalo sa investigasyon ng Senado hinggil sa pagkakaresto kay dating Pangulong Digong. Ayon kay Castro, pwedeng dumalo ang mga miyembro ng gabinete sa Senate hearing sumagot sa mga tanong ng hindi sakop ng executive privilege. Kaugnay nito, may paalala naman si Executive Secretary Lucas Bersamin na may executive privilege din ang mga miyembro ng gabinete kung saan dapat munang aprobahan ng Pangulo ang pagdalo nila sa Kongreso at may mga bagay na hindi pwedeng isiwalat. Ayon naman kay Castro, karapatan ng Pangulo na i-exercise ang executive privilege lalo na sa mga confidential na usapin at hindi ito nakahadlang sa investigasyon ng Senado. Miyembro ng NPA sa Eastern Visayas nasa higit 100 na lamang at patuloy pang tinutugis ng militar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag mo, Jane. Nasa mahigit 100 na lamang ang New People's Army sa Eastern Visayas ngayong taon. Batay naman ito sa pahayag ni Lieutenant Colonel Jomar Buban, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations ng 80th Philippine Army sa programa ng PIA, Eastern Visayas na kapiyan ng Bagong Pilipinas. Nakikitang dahilan ng pagbaba ng bilang ay dahil sa pagpapatupad ng programa ng NTF-ELCAC kung saan pinatupad ang whole of the nation approach. Ayon sa nasabing opisyal, malaking ibinaba nito ngayong taon mula sa 499 na mga natira na NPA sa taong 2019. Ang mga kukunti na lamang na bilang ng New People's Army ay tinatawag ng mga NPA remnants nang ibig sabihin, watak-watak ang mga ito, hindi nakabase sa iisang lugar lamang. Sa loob ng 6 na taon, ayon sa official na itala ang 461 combat engagements at neutralization sa 791 miyembro ng New People's Army at pagkakasabat ng 620 hideouts at pagkakasamsam sa 703 ng mga anti-personnel mines mula January 2018 hanggang December 2024. Nasa 13,862 na ng mga miyembro mula sa iba't ibang leaning groups ang kumalas at nagbigay ng suporta sa programa ng gobyerno. Sinabi ng opisyal na sa kasalukuyan ang focus ng military ay hindi na lamang sa mga military actions ngunit ang ma-address ang pinakadahilan o root causes ng insurgency. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Norte Samar, RH34 Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Baunin natin proteksyon laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisture
moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 4, nagpasalamat naman si Senator Bongo sa binigay na pagkilala bilang Most Outstanding at Inspiring Public Servant of the Year sa 4th Annual Asian Torch Excellence Award. I-recognize ito ng Real Talk Philippines, ginanap naman sa Quezon City. Ang parangal para kay Senator Go ay nagbibigay diin sa tunay na sukatan ng serbisyo publiko ay hindi nakasalalay sa mga parangal kundi sa mga buhay na naging maayos sa pamamagitan ng seryosong serbisyo publiko. Sa kanyang video message, ang awarding ceremony na ginanap sa Crown Plaza, Manila Galleria sa Quezon City. Binati ni Senator Go ang mga kapwa awardee at binigyan din ang kahalagahan ng tiyaga, sakripisyo at pakikiramay sa kanilang ibinahaging paglilingkod. Ang parangalaman kay Senator Go ay tinanggap ng kanyang Chief of Staff na si Angelo Villar. Nasa 10,000 megawatts pa ang kayang ma-accommodate ng transmission network ng bansa mula sa bagong power plants. Sa pinakabagong datos ng National Grid Corporation of the Philippines, kabuang 10,260 megawatts ang nananatiling available at karamihan dito ay nasa Luzon. Ibig sabihin nito, mahigit sa 6,500 megawatts ang ng grid capacity ay available sa Luzon. Mahigit 2,200 megawatts naman sa Visayas at mahigit sa 1,400 megawatts ang available sa Mindanao. Naku, tamang-tama ito dahil papasok ng tag-init. Inaasahan naman at daragdagan pa ang kapasidad ng transmission network ng bansa mula sa paparating na power plants kasabay ng inaasahang pagtaas ng demand ng kuryente ngayong panahon ng tag-init. Alas 4:50 ang oras sa buong kapuluan, dalawang dekadang awayan ang dalawang magkalabang angkan sa Munay, Lanao del Norte, settled na. Ay, salamat naman, ha? Detalye ng balita mula kay Jun Dimacotang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum-assalam, Kuyang Angel. Matapos ang mahaba-habang pag-facilitate ng local authorities sa muling pagkakasundo ng dalawang magkalabang angkan sa Barangay Pendulunan, Bayan ng Munay, Lanao del Norte, nagkabalikan din sa wakas ang loob ng bayaw at managsa families sa isnagawang Rido Settlement sa Cotita Beach Resort, Barangay Labunay, Maigo Town, Lanao del Norte. Nabatid na ang conflict ay nagsimula noong 2005 at dahil lamang ito sa isang theft incident na nag-escalate sa isang malawakang karahasan, sanhi ng kamatayan na isang miyembro ng pamilya managsa. Dahilan na lumikas ang ilang residente noon sa lugar dahil sa tuminding kaguluhan. Nitong 2017, sinubukang ipatch up ang patuloy na girian, subalit bigo ang mga local officials. Makalipas ang 2 dekada nitong taon, ay tinangka muling ipatch up ng local officials at ng security forces ang nag-aanggilang pamilya. At dahil sa tuloy-tuloy na dialogue and mediation facilitated by the Philippine Army at ng local officials, ang pamilya ng bawat panig ay sumang-ayon na rin na maayos sa matagal ng hindi nila pagkakaunawaan. Ang mga personalities na may malaking papel na ginampanan sa feud settlement ay kinabibilangan ni na 5th Mechanized Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Neil F. Piad, Maigo Municipal Police Chief Police Captain Rodilio Ches at Municipal Mayor Rafael Rizalda at Vice Mayor Lanto Muta. Sa tagumpay na ito ng pagkakasundo-sundo, kasama na rin ang mga Rido Settlement sa Iranon Area, SGA at Maguindanao Provinces, inaasahang balik normal na ang pamumuhay ng mga residente sa lugar, lalo na sa panahon ng nalalapit na halalan sa buong bansa. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimacutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero, ha? Kundi human clinical
clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito, napaka-effective na pinagagana po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng mga dalubhasa, commander ng ating immune system. At yun po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nalalabanan po nito ang puyat, pagod at stress. Ayan ha. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng Ultamayo. Mga iba pang mga benepisyo nito, itanong na lamang ho ninyo sa mga dalubhasa mula po sa 0917-110-6580. Meron po tayong mga medical experts dyan na nakastambay, sasagot sa inyong mga text questions para maliwanagan ang iba pang mga benepisyo ng Ultamayo. Ang Ultamayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy, at Curamed. Pero ang mahalagang paalala po, ang Ultamayo ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga po sa ating mga birthday celebrators. Magandang umaga sa aking pinsan na si Nate Barreto. Nate, happy birthday. At magandang umaga po sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Kapuluan. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada. Evan lang. At syempre, yung Midnight Singers ho natin, nakaaga hong gumising at late namang matulog. Hindi dahil sa kanilang mga session, kundi dahil nag-aabang po ng ating programa. Si Tita Lloyd, Sir June, si Sir Manny, si Tita Cora, si Ma'am Linda at saka si Boss Art. Good morning ho sa inyo. At magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Magandang umaga din po sa ating mga seafarers. Saan mong pong panig na mundo kayo naroroon. Sa mga suki natin sa Kidapawan City, may buntag. Maganda umaga, Pilipinas! Nagpaalala naman ang Department of Education sa mga paaralan na iwasan ang anumang partisan political activities sa pagdaraos ng graduation at moving up ceremonies para sa school year 2024-2025. Mata ito sa memorandum ng DepEd na inisyu ni Education Secretary Sonny Angara. Binigyan din ang kalihim na dapat gawing simple subalit makabuluhan ang graduation at moving up ceremonies nang hindi gumugugol ng labis na pondo o magarbong kasuotan o kaya yung mga venue. Bukod dito, pinagbabawal din ng DepEd sa mga personnel na mangolekta ng anumang uri ng contribution o fee para sa nasabing mga seremonya. Lahat niya ng mga kalintulad na gastusin ay dapat kasama sa maintenance and other operating expenses ng paaralan. 136 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska naman sa 4 na drug suspect kabilang ang isang pulis sa Baguio City. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 na imbag na bigat, Romy. Natimbog ang isang pulis at 3 high-value individual drug personalities matapos makumpiska ng 20 kilo ng high-grade shabu na nagkakalaga ng 136 million pesos sa ikinasang bypass operation sa South China Sea Subdivision, Barangay Duntogan, Baguio City. Ang natiklong pulis na may rangkong Police Executive Master Sergeant at miyembro ng Baguio City Police Office ay nakilalang si Palmer ng Kihid Moling, 45 anyos. Kasama niyang natimbog ang kalaguyo niyang si Mary Ann Chope T, 49 na subject ng naturang operasyon. Mark Leonard Laurente Chope, tattoo artist at ang driver na si Adriano Basalio Soriano, 37. Ang KPDEA Cordillera Regional Director Derek Carion, ang matagumpay na anti-drug operation na resulta ng abot sa 3.5 buwan na intelligence project na pagmamanman sa illegal activities ng mga suspect na mismong si PDEA Director General Isagani Neres ang nagbigay ng impormasyon. Nakumpiska sa naturang operasyon ang 1 kilo ng high-grade shabu na subject ng bypass operation at na-recover din ang 19 na kilo ng shabu sa mismong inuupahang apartment ng mga suspect. Nasamsam din ang isang leather sling bag, 9mm pistol, passport, cellphone, susi ng kotse at Toyota Fortuner SUV. Sinabi pa ni Real Director Carion na iniigib o galing sa Metro Manila ang kanilang source sa naturang illegal na shabu na tinutulak sa kanilang mga parokyano sa Baguio City at iba pang lugar sa Cordillera. Ang mga suspect at nakumpiskang kontrabando
ay nasa custody ng Fidel Cordillera habang inihahanda ang kasong isasampa sa kanila na paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. To si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy Josegina. Nababahala naman ang PDP Laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondok. Nasa kauna-unahang pagkakataon ay patutupad ang online voting para sa mga overseas Filipino workers sa darating na midterm elections. Ayon kasi kay Attorney Bondok, marami pa rin sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa ang mariing tumututol sa bago at hindi pasubok na sistema ng pagboto na ipatutupad ng COMELEC. Nangangamba niya ang mga ito sa posibilidad ng dayaan, vote buying, pananakot at iba pang manipulation na maaaring magbanta sa kredibilidad ng halalan. Binanggit din ni Atty. Bondok ang ilang mahalagang katanungan tungkol sa biglang pagpapatupad ng online voting para sa mga OFW, gaya ng kung paano titiyakin ang tunay na pagkakakilanlan ng mga botante at kung ano ang konkretong hakbang upang mapanatili ang seguridad at integridad ng mga balota. Binigyan din niya na sagrado ang boto ng bawat Pilipino saan mang panig ng mundo, kaya dapat dinggin ang agang-agam na ito upang hindi mawala ng tiwala sa proseso ng eleksyon. Nininaw naman ni Atty. Bondok na hindi siya gumagawa ng gulo, kundi naghahanap lamang ng kasagutan at kayusan sa bagong patakaran ng poll body, lalo pat marami anyang OFW ang nagsasabing ayaw na nilang bumoto. Bukas ang tamayanan po ninyo at isa lang ho natin ang COMELEC para masagot yan, ha? Dapat umanong maglabas ng writ of summons ang Senado upang obligahin na ang na-impeach na si Vice President Sara Duterte na sagutin ang articles of impeachment na isinampa laban sa kanya ng Kamara de Representantes noong pang 5 ng Pebrero. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nakasa dito sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment trial. Ang naturing alituntunin, ayon kay Libanan, ay dapat na utusan ng Senado ang respondent na magsumite ng sagot sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap nito ng kopya ng reklamong impeachment. Batay sa impeachment timeline na inilabas ni Senate President Francis Escudero, obligado na si VP Sara na sagutin ang reklamo sa Hunyo 4. Naninindigan naman ang House Prosecution Panel na merong batayang legal ang kanilang inihaying motion upang pasagutin na si VP Inday Sara sa inihaying articles of impeachment ng Kamara de Representantes laban sa kanya. Ayon kay One Rider Representative Rods Gutierrez, miyembro ng House Prosecution Panel, maaaring iba ang pananaw ng Senado kaugnay nito, kaya't ipinasa ni Senate President Chis Escudero sa Legal Department ng Senado ang naturang usapin. Una nang naghain ng Prosecution Panel ng Kamara na pinamumunuan ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ng mosyon sa Senado na magsisilbing impeachment court upang magpalabas na ng summons kay VP Inday upang pasagutin sa articles of impeachment na inihain noon pang 5 ng Pebrero. Ay, baka ho sa mga naghahanap po ng magandang investment opportunity na ating mga kababayan dyan abroad, ha? Aba, tuloy ho yung alok sa atin ng Westchester Realty, ha? Ito po yung pinakamura na ngayong ready for occupancy unit sa buong housing industry with the easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang gifts. So 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang tinutukoy po natin ay ang mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Nasa loob po ng township yung iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, pati yung mga grocery stores at pati munisipyo. Ilan lamang yan sa mga amenities na nasa loob po ng mga proyekto ng Westchester Realty. Ayan, ha? Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang mga proyektong ito ay napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Maganda umaga, Pilipinas! 5:02.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga, inatasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko at iba pang financial institution paitingin ang pagbabantay sa posibleng vote buying at selling kaugnay ng nalalapit ng midterm elections sa Mayo. Sa ilalim ng Memorandum 2025-006, pinapaalalahanan ng Bangko Sentral ang BSP Supervised Financial Institutions na palakasin ang kanilang fraud management system, account monitoring at customer verification upang maagapan ang kahinahinalang mga transaksyon. Pinag-iingat din ang biglang pagdami ng account registration sa mga lugar na may ulat ng vote buying, gayon din ang malalaking cash transaction at encashment ng cheque sa panahon ng halalan. Inilabas ng BSP ang kautusan kasunod ng naunang inisyo ng COMELEC Resolution 11104 na nagtatakda ng mas mahigpit na kampanya laban sa vote buying at vote selling. Mainit na ang kampanya. Mainit din po ang panahon. Alamin natin ang latest mula kay Rhea Torres ng Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po, Sir Angel. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa ngayon po ay may binabantayan tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nasabing low pressure area po hindi natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo sa kasalukuyan. Ngunit asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan, lalong-lalo po sa may bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas, Siquijor, gayon din sa Caraga at Davao Region, dulot po ng epekto nitong LPA. As of 3 a.m., huli po itong namataan sa line 645 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. So may kalayuan pa po ito sa ating kalupaan. Ngunit sa mga susunod na araw, habang papalapit po ito sa ating Philippine landmass, ay posible pong magpatuloy pa rin yung mga pagulan, especially sa may Visayas, may Bicol Region at yung mga karatig na probinsya, pati na rin po sa may Mindanao. Meanwhile, dito po sa Metro Manila, pati na rin po sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas at mainit na panahon, especially pagdating ng tanghali. At kung may mga pagulan man ay mga panandaliang buhos ng ulan lamang po ito na ulot ng thunderstorms. Wala po tayong gale warning sa ngayon, kaya malay pa rin makalayag yung ating mga kababayan. At ayon po sa ating latest na heat index forecast, sa Metro Manila po, ngayong araw, possible na umabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius at yung pinakamataas naman po ay posibleng maranasan sa Dagupan City, Pangasinan na maaaring umabot po ng 47 degrees Celsius. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga, ingat po tayo. Maraming salamat, Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Ang Dagupan ho kasi malapit ho sa dagat, kaya ganun ho yung. Kaya nga nandun yung Bangus Capital of the Philippines, diba? O, dyan po sa Dagupan. Parang ang Oriental Mindoro daw po. Brownout capital sa buong mundo. Kita umaga ho sa ating mga kababayan dyan ho sa Mindoro, ha? Mabuti na lang, meron ho kayong Joanna Valencia. Joan of Arc. Pinagbuklod ho yung mga macho ng mga politiko dyan po sa Mindoro. Ay, meron ho tayong dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede niyong pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo kung kayo po may mga importanteng lakad. Yung Family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuyo ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Isa pang mainit na balita sa politika, pagkalas ng Nationalista Party sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Itinanggi naman ni Congressman Toby Chanco. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpan sa RH28. Raymond, good morning.
Mariing itinanggi ni Alyansa para sa bagong Pilipinas Campaign Manager Congressman Toby Tiangco ang mga reports na kumalas na sa Alyansa ang Nationalista Party o NP ng pamilya Villar. Bilang katunayan, sinabi ni Tiangco na kasama sa meeting ng Alyansa noong isang gabi si Las Piñas Representative Camille Villar. Si Congresswoman Villar ay may sariling kampanya sa iba't ibang mga lalawigan. Pinakahuli na ay sa lalawigan ng Pampanga, kung saan siya inendorso ng mag-inang Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilia Nanay Baby Pineda at mga kasamahang local officials. Itinaas ni Nanay Baby ang kamay ni Congresswoman Villar bilang suporta sa kanyang kandidatura sa Senado para sa May 12 election. Kanselado ang campaign sortie ng Alyansa bilang isang team ngayong weekend. Paliwanag ng Team Alyansa na imbitahan ang mga kandidato sa pagkasenador ng kani-kanilang mga kaibigang local officials dahil bukas, March 28, na ang simula ng kampanya para sa kanila. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. 509. Inatasan naman ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga kinaukulang ahensya na baklasin ang lahat ng illegal na campaign material sa lungsod, kabilang ang kanyang sariling mga poster at tarpaulin. Ito bilang pagsunod sa Oplan Baklas, kasabay ng nalalapit na magsisimula ng lokal na kampanyahan sa March 28 para naman sa halalan sa Mayo. Paalala ni Mayor Vico sa mga empleyado ng pamahalang lungsod, dapat sumunod ang lahat sa mga batas at mga regulasyon ng COMELEC hinggil sa pangangampanya. Kaugnay nito ay natasan ng alkalde, ang Peace and Order Department, Bantay Pasig, ang Public Safety Division, Traffic and Parking Management Office. Yun din ang mga pulis sa Pasig na tanggalin ang anumang poster o tarpaulin ay pinapaskil sa mga bawal na lugar. Naniniwala naman ang Comadrona Party List na dapat isaalang-alang sa national agenda ang health at climate resilience upang maprotektahan ang milyon-milyong mga Pilipino sa susunod pang henerasyon. Batay sa pag-aaral ng non-profit organization na Climate Central sa 220 bansa. Kasama din dito yung 914 na mga city sa buong mundo. Sinabi ni ang Comadrona Party List nominee attorney Arnel Gobalia na pangatlo ang Pilipinas sa 51 bansa at mga teritoryo sa Asia na nakaranas ng di pangkaraniwang na init ng panahon. Iniugnay ito sa climate change sa pagitan ng Disyembre ng 2024 hanggang Pebrero ng kasalukuyang taon na 2025. At nalalantado sa panganib ang mga vulnerable sector. Mula niya sa pagpalo ng mga kaso ng respiratory diseases dahil sa lumalalang air pollution hanggang sa pagkalat ng infectious disease na resulta naman ng climate-induced disaster, dapat agad umaksyon ang pamahalaan ng may determinasyon. Sakaling maluklok sa pagkatapos ng midterm elections, kabilang sa may susulong ng Comadrona Party List, ang konkretong hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino habang pinalalakas ang kakayahan ng bansa na harapin ang mga issue ng climate change. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, posibleng BFA sa France, aprobado na ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakipagnegosasyon para sa posibleng Visiting Forces Agreement sa bansang France. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na inatasan ng Pangulo si Defense Secretary Gilbert Chodoro na simulan ang pakipag-usap tungkol sa VFA. Naniniwala ang palasyo na makatutulong ang VFA para mapataas ang level of compatibility ng dalawang bansa, lalo na sa usaping pangdepensa. Makikinabang anya ang Armed Forces of the Philippines sa mga gagawing joint military exercises at exchanges of ideas and information kasama ang kanilang foreign counterpart. Binanggit rin ni Castro na bukod sa France ay may iba pang bansa na maaaring makausap ang Pilipinas para sa VFA. Una nang sinabi ni Chodoro na nagkaroon na ng conclusion sa Status of Visiting Forces Agreement sa bansang New Zealand at Canada. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Isang milestone sa pagpapabuti naman ng access sa healthcare ang nasaksihan ng Oriental Mindoro sa groundbreaking ng Super Health Center at Phase 1 ng Municipal Building sa Barangay Poblasyon, Baco sa nasabing lalawigan.
Sa kanyang video message, binigyan din ni Senator Go ang kahalagaan ng pagtiyak na ang mga serbisyo sa healthcare ay accessible sa lahat ng mga Pinoy. Partikular na sa mga nakatira sa mga liblib at mga hindi naseserbisyohang mga lugar. Sinabi ni Senator Go sa napangunahing tagapagtaguyod para sa pagpapabuti ng public health infrastructure ang pagtatatag ng mga Supal Health Center tulad ng Sabaco ay kumakatawan ng isang hakbang para may sulong ang pagbibigay ng komprehensibong medical care sa higit na mga nangangailangan. NFA Eastern Visayas nakatutok naman sa pagbili ng palay sa mga magsasaka. 250,000 sacks ng palay ang target nilang mabili. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. 250,000 na sakong palay ang target ng pabili ng National Food Authority sa taong kasalukuyan sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni NFA Regional Manager Ms. Sara Sabari sa isang panayam. Ayon kay Manager Sabari na 20 pesos ang bili ng NFA kada kilo ng palay kung ito ay clean and dry at 18 pesos naman kung basa. Pwede ibintang palay ng mga magsasaka sa mga bodega ng NFA sa buong Eastern Visayas at ang mga malalayong lugar ay kukunin ng NFA dahil hiram sila ng truck sa Department of Agriculture. Sa kasalukuyan, nasa 30,000 na mga sakong palay na ang kanilang nabili. Ang mabibiling palay ng NFA para sa buffer stock ng bigas sa Eastern Visayas. Pinayuhan naman ng ahensyang mga magsasaka na kung magbibila ng palay, hindi sa National Highway dahil delikado ito sa mga motorista. Iwasan rin ng magkaroon ng bato at buhangin ang binilad na palay. Mas maganda rin na sa dryer ng Department of Agriculture ipatuyo ang mga palay para maganda ang kalidad ng bigas. Dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! 14 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, nanindigan si Senator Amy Marcos. Wala siyang balak sirain ang administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong BBM. Ginawa ng presidential sister ang pahayag sa gitna ng mga kumukwestiyon sa intensyon ng iginugulong niyang Senate investigation tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay Senator Amy Marcos, dapat siyang mag-imbestiga para sa katotohanan, para sa bayan at para sa buong sambayan ng Pilipino. Ibinahagi rin niya kung paano niya tiniis ang halos kalahating oras na pagkalit ng ilang resource person sa pagsisimula ng investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations. Sinabi ni Senator Amy, hinayaan niya na lang din ang pagtaas ng boses ng ilang opisyal at tila pagbaliktad ng sitwasyon dahil ang mga itoan niya ang nagtatanong imbis na sumagot. Una ng klinaro ni Senator Amy na hindi siya anti-administration, partikular na ang kanyang pagsisiyasat na naglalayon lamang mabigyan linaw ang mga tanong ng sambayanan at maparusahan ang mapapatunayang bumali sa batas. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila eh. Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan eh. Oy, magandang umaga po sa mga taga-EB Magalona, Negros Occidental. May nga sa mga kuturanta na. Magandang umaga din sa mga taga-Malabon City. Naniniwala ang isa sa mga abogado na mga biktima ng extrajudicial killings na dapat ang simula ng impeachment trial sa May 18. Matapos ang May 12 midterm elections upang mabigyan ng pagkakataon ng mga incumbent senator na tumakbo sa re-election na matapos din ang kanilang pangangampanya. Sinabi ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares, isa sa mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, dapat tutukan ng prosecution team ang 1 hanggang 2 kaso upang sa ganoon mapaiksi ang trial at agarang makuha ang conviction bago ang June 30, ang huling araw naman ng 19th Congress. Ayon kay Colmenares, maraming lilitaw na legal complications sa sandaling madelay ang trial at kung ito ay magaganap pa sa 20th Congress, hahawakan na ito ng ibang mananalong senador na uupo bilang judges. Dahil dito posibleng questionin ng kampo ni BP Inday sa Korte Suprema ang jurisdiksyon ng 20th Congress sa paglilitis naman sa Vice Presidente.
Naniniwala ang House Prosecution Panel na maaari pantalakayin ng Senado ang mosyong inihain nito upang pasagutin si VP Sara sa inihaing articles of impeachment kahit hindi pa nababalangkas o nabubuo ang impeachment court. Ayon kay One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, isa sa mga miyembro ng prosecution team, dapat talakayin na ito ng Senado na nasa original namang timeline nito. Ang tinutukoy ni Gutierrez ay ang motion para sa entry with prayer for the issuance of summons na unang inihain sa Senado ng House Prosecution Panel sa pangunguna ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan, ang House-led o lead prosecutor. Nang tanungin kung kailan bumalik sa Pilipinas si Duterte upang sagutin ang articles of impeachment, sinabi naman ni Gutierrez na hindi na kailangan ang presensya nito. Nilinaw ng Korte Suprema labag sa batas na gawing requirement ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate o OECS. Ang pagbabayad muna ng kontribusyon ng mga Overseas Filipino Workers sa Social Service System o SSS bago makaalis ng bansa. Ito ay matapos katigan ng Supreme Court en banc ang petisyon na inihain ng Migrante International at iba pang individual idiniklarang illegal sa ilalim ng konstitusyon ng nasabing paniningil. Iginit ang Korte Suprema, labis na mapang-api, hindi makatwiran, kasuklam-suklam na obligahin ang OFW para sa nasabing kontribusyon. Sumisira rin na nila ito sa mandato ng konstitusyon na protektahan ang karapatan ng mga OFW at sa pagtataguyod ng kanilang mga karapatan. Maganda umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Des, tumatawag na kami, ha? May ngaga sa mga katuranta na sa Negros. Maganda umaga sa mga suki natin dyan po sa South Korea. Uy, may wildfire din daw po ngayon sa South Korea. Ingat po kayo dyan sa ating mga kababayan. At sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng mundo, kumusta na po kayo? Mayor Senny Mendoza na magbe-birthday. Kailan ang birthday? Ngayon ang birthday ni Mayor Senny Mendoza. Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Happy birthday. Ayan, ilang taon na ba si Mayor Senny? Bata pa yun si Mayor Senny. Congador Plato, magandang umaga po sa inyo, ha? At syempre kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals, kay Court Administrator Raul Villanueva. Justice, magandang umaga po sa inyo, ha? At sa inyong mama na maaga din pong gumising araw-araw, ha? Sino pa ba? Si Congressman Ador Plato, maaga din niyang gumigising. Magandang umaga din sa mga taga-Quezon. Buti pa itong mga taga-Quezon. Yung mga ating mga magsasaka, yung mga magniniyog, hindi na masyadong maasa sa kanilang kopra. Ngayon po ay nagpuproduce nila ng dekalidad na cacao beans. Dahil yung po mga planting material ng cacao galing Davao, hinakot po yan ni Dr. Helen Tan para maitanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito po ay talagang may pagmamalaki mong gawang atin. Gawang lokal but taste and looks global. Dahil tinulungan po ng DTI at ng Department of Science and Technology para maging world-class ho ang dating. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat bili ho natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Iminungkahi ng 108 Toda Party List o Toda Action Party List sa Kongreso na maalis ng arrears at penalties ng bayarin para sa low-cost housing project ng gobyerno. Partikular na tinukoy ni dating Valenzuela City 3-term Councilor Robin Feliciano ang mga pamilya na nabigyan ng pabahay sa mga resettlement site. Ayon sa first nominee ng Toda Action 108, lalo lamang maghihirap ang mga naturang pamilya kung papatawan pa ng multa o interes sa kanilang amortization. Ipinayag ni Feliciano na kabilang sa misyon ng partido na mabigyan ng mura, sumalit disenteng pabahay ang lahat ng mga marginalized sector. Bukod sa Toda members, kabilang din sa makikinabang sa inisyatibang ito ang mga informal settlers na dinala ng gobyerno sa labas ng Metro Manila. Nangako din ang unang nominee ng 108 Toda Action na magiging katuwang sa nabanggit na mithiin ng Pag-ibig Fund at National Housing Authority.
Isinusulong naman ng senatorial aspirant na si Camille Villar ang pagkakaroon ng work from home program para sa mga buntis. Sa ilalim ng itinutulak nitong House Bill 10697 o Pregnant Women Welfare Act, atasan ng mga employers sa mga pampubliko at pribadong kumpanya na payagan ang kanilang mga empleyadong buntis ng flexible work arrangement o work from home pati na rin sa mga bagong panganak. Oras naman sa batas magkakaroon ng flexible na oras ang mga nanay para makapagtrabaho, makapagpa-check up sa kanilang mga doktor habang inaalagaan din ang kalusugan nila, gayon din ang kanilang mga supling. Pwedeng bilang nasabing benepisyo sa loob ng 1 taon matapos na manganak. Suportado naman ng Malacanang ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na hindi dapat na nasasangkot sa politika ang Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Palace spokesperson o press officer na si Claire Castro, hindi tama na gamitin ang Armed Forces at ang PNP para sa interes ng isang tao o pamilya. Binigyan din pa ni Castro, dapat manatiling tapat sa serbisyo, hindi kumikiling ang anumang panig ang militar at mga pulis. Tama po, si SP Chis Escudero. Hindi po natin dapat kalampagin, laging tawagin ang militar, ang mga kapulisan, para lamang pagbigyan ang kahilingan ng isang partikular na tao o isang partikular na pamilya. Ang militar po, ang kasandalihan, ang kapulisan po natin ay para sa bayan, hindi para po sa pamilya Duterte lamang. Ikinagalak naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Manoy Lee ang plano ng Department of Environment and Natural Resources na magtayo ng 8 bagong marine scientific station sa bansa. Ayon kay Congressman Lee, may tuturing na welcome development ang hakbang na may layuning palakasin ang proteksyon sa likas na yaman ng Pilipinas. Kabilang sa tinutukoy ng kinatawan ang pag-upgrade sa Tubataha Reef Ranger Station at Snake Island Station sa Palawan. Batay sa plano ng DNR, maglalagay din ang bagong research station sa Pag-asa Island at Verde Island Passage. Siniguro ni Lee na itutuloy ng Agri-Party List sa susunod na kongreso ang pagsusulong ng mga panukalang magbibigay ng ibang proteksyon sa karagatan at sa kabuhayan ng mga mangingisda. Isa sa inakda ng partido ang House Bill 9011 o Fishing Shelter and Ports Act. Mamalengke muna tayo. Nasa Balintawak Market ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Naku, putol-putol si Edwin. Edwin, hanap buhay muna tayo. Babalikan natin si Edwin Duque. Edwin? Pakiayos mo na yung linya ni Edwin. Wala talaga. 5:32. Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, magandang umaga kay Dr. Jessica D. ng Ideal Vision. Thank you ho. Gumagawa po tayo sa salamin. Galing po sa Ideal Vision. Umaga kay Dr. Jessica D. Dalasan ho ninyong pag-exercise sa Doc para lalong gumanda. Ha? Ipinahayag naman ang Action Dapat Party List na kailangan tulungan ng pamahalaan ng mga magsasaka sa kanilang post-harvest facilities upang magkaroon ng sapat na kita ang mga magsasaka para sa kanilang pamilya. Ayon kay dating Agrarian Reform Secretary Nani Braganza ng Action Dapat Party List, salat sa tulong sa kasalukuyan ng mga magsasaka na nagtatanim ng mga agricultural products. Yan halimbawa niya ang kakulangan ng post-harvest facilities tulad ng bodega at cold storage upang makontrol ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto. Ibinunyag pa ni Braganza na batay na rin sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga farmers natin, ilan sa kanila baon sa utang sa mga kapitalista dahil sa kakapusan ng puhunan sa pagtatanim. Pagpapala rin naman daw sa Kongreso, isa sa pinapangako ng Action Dapat Party List ang mariing pagtulong sa mga magsasaka sa agricultural sector. Maaring magpanukala din ang Action Dapat Party List ng mga batas na magbibigyan ng dagdag na puhunan para sa mga magsasaka. Ang Action Dapat Party List ay patuloy na nakatuon sa kanilang battle cry, isang matinong panggogobyerno ang kailangan tungo sa komportableng buhay ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Balikan na natin ngayon si Edwin Duque. Nasa Balintawak Market, nagbebenta kung saan ibinibenta ang produkto ng mga magsasaka. Edwin Duque. May puntag Kuya Angel. May puntag medyo mababa kunti yung presyo rito kumpara sa mga palengke. Dahil ang presyo ng baboy mas mababa ng 20 pesos dahil nasa 350 pesos sa presyo. Nagkarbi ng baboy habang yen po naman ay 390.
bababa konti ng hanggang 30 pesos na barang-barok dahil pumapano lamang dito ng 190 pesos bawat kilo. Yung pakpak ay 210 habang 430 naman ang presyo ng baka. Ang kambing angel ay nanatiling 500 ang presyo. Habang yung presyo naman ng mga gulay, ito medyo bababa ng may magkakapantay, may magkakababa konti. Ang sibuyas ay 110 yung sibuyas pula, habang yung puti ay 110. Yung bawang, kung 160 sa mga palengke dito naman, ay 140 pesos bawat kilo. Ang kamatis, basta mababa konti, merong 15 pesos yung maliliit, at ang pinakamahal yung malalaki ay 40 pesos bawat kilo. Yung bell pepper, napakalayo ng presyo. Kung mabibili natin ng 180 sa ibang palengke, ang bell pepper ngayon ko Angel ay merong 50 pesos hanggang 80 pesos lamang yung bawat kilo. Yung siling panikang, 40 pesos lamang yung kilo, at ang siling lapuyo naman ay 100 pesos kumpara sa ibang palengke na umabot ng 150 pesos bawat kilo. Sa presyo ng sitaw, nasa 35 pesos, ang talong ay 40 pesos, yung kalabasa naman ay 39 pesos, ang labanos ay nasa 120 pesos naman yung bawat kilo. Yung sayote, 15 pesos lamang to Angel, habang ang palaya ay mababa ng 20 pesos dahil nasa 100 pesos bawat kilo. Ang luya naman ay 130 hanggang 150. Ang baggy beans ay nasa 100, at ang repolyo naman ay 50 pesos, at ang patatas ay pares lamang sa presyo na ibang palengke, nasa 110 pesos bawat kilo. Ang broccoli naman ay 120 pesos pa rin, habang ang cauliflower ay mababa na sa piso, nasa 80 pesos. At sa bagyo ay itong presyo naman ng mga bilihin tulad ng mga isda. Ang pagkakaiba ng isda ay medyo pumapatay sa ibang palengke. Dahil yung bangos ay nasa 260, nasa 160 to 170 ang tilapia, 280 ang pusit, yung sariwa ay 450 pa rin. Ang galunggong nasa 310, habang yung hasa-hasa ay 420. Ang shrimps, nabibili pa rin ang 480 hanggang 500, habang yung pampano, yung paborito, ay nasa 400 hanggang 420 pesos bawat kilo. Ang tamban ay nasa 90 pesos. Ang galunggong ay 300 to 320, habang yung binluan, ito yung 300 pesos bawat kilo. Ang presyo naman ng mga prutas, ang piras 300 o 100 sa 3 piraso. Ang pakwan ay 60 pesos yung mahaba pakwan. Yung latundan ay 60 hanggang yung lakat na naman ay 80 pesos bawat kilo. Mabibili naman ang bigas mula 52 hanggang 90 pesos bawat kilo. Yan po yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa Balintawak sa Quezon City. RS23, Edwin Duque nagunat sa Tisane, sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang Panday Bayanihan Party List sa mainit na pagtanggap ng mga Batanggenyo sa kanila. Dinumog ng mga supporter ang motorcade ang grupo mula San Jose, Lipa City, Balete, Tanawan. Nagtapos ito sa Malbar, Batangas, kung saan isinagawa ang Grand Rally. Sa kanilang pagganap sa mga mamamayan sa Batangas, hiningi ni Panday Bayanihan Party List First Nominee Brian Poe ang suporta ng mga mamamayan upang may pagpatuloy ang kanilang advokasya. Kabilang dito ang pagtiyak ng sapat na pagkain, progreso, ang trabaho at pagkamit ng hustisya para sa lahat. Ayon kay Brian Poe, napatunayan ng Panday Bayanihan ang kanilang sinserong pagseserbisyo sa publiko sa panahon ng pandemya pa lamang. At gayon din ang pumutok ang Bulkan Taal. Sinabi pa ni Poe, hindi nila bibiguin ang mga taga-Batangas dahil ang kanyang lola na si Susan Roses ay mahal na mahal ang mga Batanggenyo. Bukod pa ang kanilang second nominee na si Mark Patron ay tubong San Jose. At ang third nominee naman ay si Hias Dolor, taga Mindoro, nakalapit na lawigan din ng Batangas. Lalaki na hinihinalang drug o high sa illegal drugs ang hostage sama ng pamilya sa Pasong Tamo, Quezon City. Arestado na ito ng QCPD. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, Sarich May Bal. Kuya Angel, mistulang eksena sa pelikula ang ginawang pangho-hostage ng isang lalaki na isinakay sa pampaserong jeepney ang 5 miyembro ng isang pamilya na kanyang hinostage sa barangay sa San Roque 2, Pingkian, Barangay Pasong Tamo, Quezon City, alas 10:30 ng gabi kagabi. Sa report ng QCPD Station 14, armado ng mahabang itakang sospek na kinilala lamang sa alias na Edison. Sa inisyal na investigasyon ni Police Staff Sergeant Lagaw ng QCPD Station 14,
2014 nataga pa ng sospek ang padre de pamilya na kanyang hinostage at para makatakas ay inutusan ng sospek ang lolo ng pamilyang hinostage na imaneho ang kanilang jeep habang nakasunod ang isang ambulansya, sasakyan ng barangay at police mobile. Sakay ang 5 magpapamilya ay dumaan ng Visayas Avenue hanggang sa makarating sa kanto ng Elliptical Road at Quezon Avenue kung saan nagkahabulan ng bumaba ang sospek. Pero bitbit ni Edison ang 2 taong gulang na batang babae nang harangin ng isang nakamotorsiklo at ito sumakay pero sumemplang na naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Nasa ligtas ng kalagayan ng batang babae habang hawak na ngayon ng QCPD ang bangag pa ring sospek na napag-alamang kalalaya lamang sa bilangguan. Ako si Val Gonzales, DZRH Zona sa Pilipinas. Nasa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Bal, intindihin natin yan. Sabi nga ni General Marbili, hindi naman lahat ng adik ay gustong maging adik. Yung iba, gusto lang ding humaba ang oras na humaba ang kanilang kakayahan na makapagtrabaho. Unawain natin ang mga adik, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Reklamong acts of lasciviousness ni Rita Daniela kay Archie Alemania umakyat na sa korte. Yan naman showbiz report ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Umakyat na sa korte ang reklamong acts of lasciviousness na inihain ni Rita Daniela sa Prosecutor's Office ng Bacoor laban kay Archie Alemania. Isinampa niya ang reklamong ito noong October 2024 at ngayon lamang na ibaba ang resolution ng Prosecutor's Office. Tinanong namin ng legal counsel ni Rita na si Attorney Maggie Abraham Garduque at kinumpirma niyang may natanggap na nga raw siyang sulat mula sa prosecution. Inirekomenda ng prosecution na ma-indict itong si Archie sa nabanggit na kaso. Wala pa kaming update kung na-raffle na pero dahil wala pa kaming nakuhang karagdagang impormasyon. Hindi rin muna nagbigay ng pahayag si Rita pero nagpadala naman sa amin ng statement ang abogado nitong si Attorney Maggie Abraham Garduque. Ang sabi ni Attorney Maggie, "We are very happy about it. Rita is now one step closer to the justice she deserves. She wants to thank all the people who supported her along the way, albeit she praised for continued support and prayer as she elevates her legal battle in court." Ayon pa sa aming nasagap na impormasyon, hinihintay na lang na magbaba ang korte ng warrant of arrest kay Archie Alemania pero pwede naman daw itong mag-bail para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Makapag-bail daw ang aktor ng halagang 36,000 pesos. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Ibinasura naman ng mga mambabatas ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tumatanggap ang mga miyembro ng Kamara de Representantes ng milyong halaga ng Social Amelioration Fund sa kanilang pagdalon sa mga out-of-town engagement ni Speaker Martin Romualdez. Kinontra ni House Minority Leader Nonoy Limanan ang naturang pahayag at sinabi nito na si Magalong ay ginagamit ng 2025 National Budget bilang election fund at iginiit na ang pamimigay ng ayuda sa ilalim ng programang AKAP, AIX at TUPAD ay hindi kontrolado ng mga politiko. Yung sinasabing 2025 na GAA ay election fund, lahat ng disbursement ay hindi po nakikialam ang mga politiko ayon po kay Libanan. Meron daw kasing mga nangyaring irregularidad o kung meron man daw nangyayaring irregularidad, pinapayuhan ni Libanan ang mga nakakasaksi pumunta sa angkop na otoridad at maghain ng reklamo. Itinanggi rin ni One Rider Party List Representative Rod Gutierrez ang naturang alegasyon. Iginit ni Gutierrez na lahat ng pondo na kinikistyong programa ay nasa kontrol ng mga ahensya ng gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, magandang umaga kay Professor Ande Pereria, ha? Ayan, ha? Oras na para tayo naman ay mag-ultabayo, ha? Para mabawasan, may panlaban kayo sa puyat, pagod at stress. Para sabi na mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas maganda, ha? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero, hindi po testimonial, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo
ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, na-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Yan po yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo natutulog, at nalalabanan din po nito ang iba't ibang mga problema sa pagtulog, yung puyat, pagod at stress. Kinabukasan, may bago kang sigla. Ayan, ha? Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang po sa 0917-110-6580 at meron po tayong mga medical experts na sasagot sa inyo pong mga concerns. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan, ang ultamayo po ay bagamat ito ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga daw kay Con Alonso, Janet Mendoza, Maui Makatangay, ng Juanitas Kakanin. Sila daw po ang nagluluto ng handa ni Mayor Seni Mendoza. 5:49 ang oras sa buong kapuluan. Pero hindi ho yan edad ni Mayor Seni, ha? Happy birthday ulit, Mayor Seni, ha? 34,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Hindi, kahapon 34. Wednesday na ngayon, eh. Wednesday ngayon, di ba? 36. Ay, 35 pa. 35. Mapagdadagdag pa tayo na wala sa oras. 35 ang naghihintay na premyo sa ating pong Mahiwagang Tunog. Sundin lamang po ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo yan sa 0919-282-6485 at doon naman sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ulitin ho natin, isang beses lamang po kayo sasagot na gamit po ang inyong mobile number. Bahala kayo. Kaya hindi mo nabibilang siguro. Baka may nakapagbibigyan na ng tamang sagot. Hindi po mo nagre-rehistro kasi marami ho ang inyong sagot. No? High-tech tayo para dun tayong komalik, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Mandaluyong. Ayan, ha? Loob-labas. Loob at labas. Ay si Ma'am Bing Solis, si Bukal Jojo Beltran at Bukal Doc Boy Marabilia. Diyan po sa Romblon. Kumusta na ho yung mga taga Romblon? Mayor Guard Montojo ng Romblon. Magandang umaga po sa inyo, ha. Pero dito ho sa mga taga Binangon ng Rizal at mga kalapit na mga bayan, mga taga Metro Manila, baka naghahanap po kayo ng luxurious living but affordable housing. Ayan pong alok sa atin ng St. Monique Ballet. The most prestigious project ngayon dyan po sa Binangon ng Rizal. At tingnan ho niyo yung kanilang latest model na ng townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse ho yan na may balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Yung pong pagkagising ho ninyo, gusto ho ninyong makalanghap ng masarap na simoy ng hangin o malamig na simoy ng hangin plus magandang tanawin. Yan po yung inaalok sa atin ng St. Monique Ballet. Luxurious living but affordable ang housing. Maganda umaga, Pilipinas! Ulitin ko, ha, para ho doon sa mga mag-a-apply ng pasaporte ng mga married woman, ha? Ano ngayon Women's Month ngayon, ha? Pwede na hong ibalik ang apelido niyo sa pagkadalaga o yung inyong maiden name sa pagre-renew po ng pasaporte. Ito po ay ayon sa Department of Foreign Affairs alinsunod sa New Philippine Passport Act. Kabilang sa mga requirement para maibalik ang kanilang maiden name ay ang mga sumusunod. Original at photocopy ng PSA Birth Certificate o PSA Report of Birth. Original at photocopy ng PSA Certificate of Marriage o PSA Report of Marriage. Notarized Affidavit of Explanation. Yun. Siyempre, kailangan mo mag-explain ng konti. Ano, ha? Kailangan mo mag-explain, ha? Andali, ha? Wala dito, ano? Asa na ba yun? Wala sa akin, ano? Wala. Asa na? Wala nga dito sa akin, Malu. Ayan, ha? Dagdag natin, ha? Kailangan may paliwanag.
Tapos latest issue ng Philippine passport o travel document, valid ID na tinanggap sa passport application kung saan makikita ang inyong maiden name. Ngayon, para doon sa mga babaeng kasal na nais gamitin ang kanilang maiden name sa kanilang pasaporte dahil sa annulment, legal separation, divorce, nullity of marriage o pagkasawi ng asawa, kailangan po ng original at photocopy ng certificate of marriage. May annotation na nagsasaad ng nullity o dissolution ng marriage, judicial recognition ng foreign divorce, court decree ng legal separation. Original photocopy ng PSA Certificate of Live Birth at latest issued Philippine passport kung meron man. Magandang umaga, Pilipinas! Karagdagang benepisyo para sa mga solo parents, si Tataguyod naman ang trabaho party list. Detalye ng balita mula kay Idniel Paro sa RH52. Idniel, good morning. Kabilang sa mga platapormang isinusulong ng Trabaho Party List ang pagbibigay ng dagdag na benepisyo sa mga solo parent. Ito ang inihayag ni Trabaho Party List nominee Ninay Chavez kung saan sinaluduhan niya ang nasabing sektor dahil dalawang papel ang kanilang ginagampanan, maibigay lamang ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Bukod sa dagdag na benepisyo, sinabi ni Chavez na isinusulong ng 106 Trabaho Party List ang sapat na sahod at patas na oportunidad para sa mga kababaihan, lalo na sa solo parents at mga may kapansanang manggagawa. Ginawa ni Chavez sa kanyang talumpati sa ikapitong anibersaryo ng Lagunanay kamakailan sa San Pedro, Laguna. Pinuri rin ang Trabaho Party List ang nasabing programa na sinimulan ni Congresswoman Ann Matibag na nagpapakita sa kakayahan at kahalagahan ng mga kababaihan ngayong National Women's Month. Ito si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Idniel. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinagdiwang ng Maynilad ang World Water Day 2025 kasabay ng paglulunsad ng iba't ibang aktibidad dito. Kabilang dito yung cleanup drive, award ceremony at community outreach program na naglalayong isulong ang water conservation at proteksyon ng kapaligiran. Katuwang ang mga empleyado ng Maynilad, Muntinlupa City Government, local river rangers at mga media organization nakakolekta ng 172 sacks ng basura sa Magdaong River. Nagkasa rin ang cleanup drive sa Julian River sa Imus, Cavite, wash-up program sa Muntinlupa City. Meron pang medical mission at Daloy Dunong kung saan tinuruan ng mga kalahok ng sanitation, hygiene at waste management. At paano po, susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Aba, nagbabalik na si Jerry ba, ha? Hindi kumusta na naman po sa ating mga suki, ha? Kuya Angel po, siya ang Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Aristotle. Ang sabi niya po, the aim of a wise leader is to serve, not to rule. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 sa loob po ng ilang saglit, 2 minuto bago mag-ACS ng umaga.